Isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, binabati ko kayo ng Happy Lord's Day. Right? So, again, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Ezekiel, chapter 37 hanggang verse 1 hanggang verse 14. Okay. Yan po yung ating magiging teksto sa araw pong ito sa pamagat na patay na buto ay nabuhay. Right? So, tandaan po natin mga kapatid, bago po nating umpisan, manalangin muna tayo. Aming Diyos, kami po muling nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito. Nililimos po namin ng tulong ng Banal na Espiritu na pagpalain ng pandinig ng bawat isa po sa amin, lalo na po sa mga makikinig na wala pa sa kaugnayan ng aming Panginoon Jesus. Pamidalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tandaan po natin, maaring ang buong Biblia ay nabasa po natin at natungayan po natin that there are scriptures na comforting sa atin, right? At marami po yan pag binasa po natin. Pero tandaan din po natin, may mga passages din na ito ay kino-confront. Kino-confront po tayo para tayo po ay dalhin sa isang realidad para mahanap po natin kung saan ito ay nakikita ng Diyos. That's why itong aklat ni Ezekiel, ito yung passage na ito na kung saan si Prophet Ezekiel, kung saan dinala po siya ng Diyos sa isang lugar na hindi naman sa templo, right? Hindi naman sa templo, hindi naman sa city or sa anumang lugar o even sa gathering worshipers, di ba? Wala po siya doon, kundi siya ay saan siya dinala? Sa isang valley, isang lugar na patag, isang lugar na mababa o low place, no? Kung saan ay wala namang mga tao doon. There are no people there. Pero ang meron doon ay mga buto, mga bones, butong ano ba yung mga buto na nandito? Ito yung mga buto na nakakalat. Hindi naman ito sinalansan, no? Kundi ito ay mga nakakalat. Hindi ito yung mga buto na recently ay namatay. No, hindi po 'yon, kundi ito yung mga buto na nakita ni Ezekiel, which is ito ay mga lasog-lasog na, kumbaga sa ay disconnected na sa mga parte, no? Kumbaga sa ay ito yung mga dry bones, mga patay, very dry bones. Kaya ganito ang pagsusuri, ganito ang diagnose ng ating Diyos sa kanyang mga tao, no? Lalo na sa mga tao na nandito noong panahon. No? Ganito siya suriin ng Diyos ang kanyang mga tao. At of course, by extension, God diagnoses also the human heart apart from grace. Ibig lang sabihin, ganito ang tingin ng Diyos sa mga tao na wala sa biyaya, wala sa habag ng Diyos. Kaya makikita po natin po dito, ang ating pag-aaralan ay yung condition, no? Condition ng mga buto. Bakit may mga buto po dito? Ano ang ibig sabihin po nito? Anong kapangyarihan meron dito? Anong kadahilanan ang meron dito? And of course, kung paano po natin i-apply sa buhay natin bilang mga Kristiyano, lalo na po sa mga wala pa kay Kristo. Now, titignan po natin yung condition. Sabi po ng verse 1 hanggang verse 2, the hand of the Lord was upon me and set me down in the middle of the valley, and it was full of bones, and behold, there were very dry. Doon siya dinala sa lugar pong yun. Kaya una, para maintindihan po natin, tignan po natin kung ano po ang kondisyon ng mga buto pong ito. Ano ang nakikita? Anong nakita ni Ezekiel sa mga butong ito? O kahit sa atin, kung ito ay pipicture po natin.
Pag nagbukas po tayo ng nicho sa tagal na ng panahon na nakalibing doon, of course, pag binasag mo doon, ano ang makikita? Right? So doon sa pagdala po sa kanya, kasi lugar po yun, maaaring ito yung libingan, ito yung tapunan ng mga tao na sumasalaula sa kapamahalaan o maaaring mga kriminal ang mga taong to. So pagpunta po niya doon, there are numerous bones. Kaya nga, the valley is full. No? Punong-puno ng mga buto itong lugar pong ito. Yun po yung una na nakita ni Ezekiel dito sa mga bones o condition po nito. At hindi lamang po yun, kundi they are scattered. Nakakalat. Hindi ito in order or walang pagkakaisa. So nakakalat po sila. So it means they are dry. So anong ibig sabihin po nito? Kamatayan. Ibig sabihin, mga namatay na ito. Okay? Kumpleto na talagang mga buto ito ng mga patay. Okay? Para maintindihan po natin, itong mga bones na ito, ang nire-represent na ito ay hindi ito weakness, kundi ito ay death, kamatayan. So it means, itong mga buto na to ay nagre-represent ng kamatayan. Kaya mahalaga po ito mga kapatid. This is a crucial. This is very important. Dahil sometimes tayo mga Kristiyano, ina-underestimate po natin ang mga kasalanan. Nakala natin, yan lang, nagkamali lang po siya or maaring na-confuse siya, na-broken po siya at kailangan niya na encouragement. Right? Pero sabi po ng Diyos at ng kanyang declaration ay patay. Patay. So, ano ang ibig sabihin po nito? Ganito rin ang diagnosis ni Paul dito sa Ephesians chapter 2 verse 1. Sabi po niya dito, and you were dead in your trespasses and sin. Ayan din po yung pagsusuri ni Paul sa mga patay sa kasalanan, sa mga makasalanan na sila ay patay. So, anong ibig sabihin po nito? Kapag patay, of course, they did not respond. Walang response na makukuha ka dyan. Walang improvement na mangyayari. At of course, walang cooperation na magaganap kapag mga patay. Right? So, naalala natin yung doktrina ng total of inability. Yun yung doktrina po nito. Mga kapatid, kapag merong buhay, if there is to be life, it must come from outside the bones. Ibig sabihin po nun, ibig lang sabihin, wala ka dyan sa kinalalagyan yan. Kasi kung nandyan ka, ay talagang totally na namatay na yung tao kasi may mga buto na nakaimbak po doon. Kaya para maintindihan po natin ay example po natin ng isang dalawang bagay between hospital and cemetery. Merong malaking pagkakaiba between hospital and a cemetery. Sa hospital kasi, doon, halimbawa, pag nakapasok ka ng hospital at merong mga pasyente na nanganganib, of course, makikita po natin yung mga doctors ay talagang, tubili sila. They are rushing. Okay? Of course, yung mga nurses, talaga namang nagsasalubong, nagbabangga because they are rushing also. Yun po yung makikita po natin po sila. And of course, pag sa hospital, nakikipag-cooperate yung pasyente sa gagawing treatment because gusto niyang gumaling. Right? So, while on cemetery, wala tayong makikitang doktor doon, kundi sa polterero lang makikita mo doon. Mga nagwawalis po doon, naglilinis po doon. Okay, walang doktor doon, walang medisina, walang kooperasyon. Okay? At walang naghihintay na siya ay gustong gumaling. Dahil of course, pagdating doon, useless na yung healing na tinatawag. So, ano makikita natin? Ano matitira po doon? Ang kamatayan. So, ang Diyos ay hindi niya dinala si Ezekiel
sa hospital ward. Okay? Saan siya dinala? Dinala po doon sa graveyard. Graveyard without graves. Doon po siya dinala. Kaya ganito ang problema ng isang makasalanan na katulad po natin. They need spiritual medicine. Yan ang kailangan ng mga patay, lalo ng mga makasalanan, ay kailangan po nila ng gamot, spiritual. Okay? Anong ibig sabihin nun? They need spiritual resurrection. Diba? Kailangan nila ng muling mabuhay. That's why ang kaligtasan, it must be grace alone. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. That's why kapag patay ang isang tao, he cannot contribute. Nothing can contribute to his resurrection. Sa kanilang pagkabuhay muli. Kaya maliwanag na wala siyang magagawa. Now, in verse 3, ito yung tanong. No? Sabi ng Diyos, sabi ni Ezekiel, and he said to me, Son of man, can this bones live? Ito bang mga buto na ito ay mabubuhay pa? Okay, buto na yun ha. Kung baga sa ay rotten na po yun at wala nang pag-asa. Okay? So, yun yung tanong. Ito yung tanong ng Diyos kay Ezekiel. Sa palagay nyo, ang Diyos walang alam? Wala siyang nalalaman kung bakit gano'n ang tanong niya? Naniniwala naman tayo na kaya niyang buhayin ang patay. Diba? Kaya niyang patayin ang buhay. Kaya niyang pagalingin ang may sakit. So, bakit nagtanong pa siya doon? It means God lack knowledge? Hindi. Okay? Gusto niya, si Ezekiel ay magkaroon ng perspective, magkaroon ng pananaw. Kaya yun ang tanong niya. Okay? Kasi from human standpoint, sa pananaw ng tao, of course, very obvious yung answer. Di ba? No. Sa tao, hindi. Hindi na mabubuhay yan dahil buto na yan, lasog-lasog na yan, rotten na yan. Kaya ang sagot, di. The bones cannot live. No, hindi na mabubuhay. Yan ang standpoint. Yan ang perspective ng isang tao. Yun ba yung sagot ni Ezekiel? Hindi. Anong sagot ni Ezekiel? Nandito rin sa teksto natin. Ito yung sagot na, Oh Lord God, you know. Di ba? Ang sagot po niya, Diyos, ikaw ang nakakaalam. Di ba? Naibig lang sabihin, sa standpoint, sa tao, it is impossible. Pero sa Diyos, it is possible. Divinely possible sa Diyos. Kaya ang tanong ay nakatuon sa ating mga puso. Sa bawat discussion pagdating sa kaligtasan at pagkadating sa revival na tinatawag. Can the sinners live? Pwede bang mabuhay ang isang patay na makasalanan? Okay? Can a whole church be revived? Pwede bang ma-revive ang isang malamig na simbahan? Pwede ba ang pusong tumigas sa haba ng panahon? Pwede ba ito mag-transform? Parang ganun ang tanong. Of course, by not human power. Hindi kaya ito ng tao. Hindi kaya ito ng kanyang estratehiya. Hindi rin kaya ito ng anumang emosyon na meron tao. Pero alam ng Diyos. God knows. Alam ng Diyos kung paano niya buhayin ang isang patay na makasalanan. So, ibig lang sabihin, mga kapatid, salvation is not a matter of probability. It is a matter of divine sovereignty. Ang Diyos, sa kanyang kaparehas, ang kapangyarihan, ay kaya niyang buhayin ang isang patay, lalo na ang isang makasalanan na katulad natin. Now, ano ang magiging means po nito? Ano ang magiging paraan para ito ay mabuhay? Basahin po natin ang verse 4 hanggang verse 8. Then he said to me, prophesy over these bones. Prophesy. Ano yung ipoprophesy mo sa mga patay na ito?
Okay? Hindi naman sinabi ng Diyos kay Ezekiel, huwag ka naman Diyan ka na lang. Hindi naman sinabi ng Diyos na ayusin mo yung mga bones, salansan mo. You will organize the bones, no, para maganda ang itsura. Okay? Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Preach. Okay? He tells him to preach. Na ibig lang sabihin, to speak God's word. Salita mo, sabihin mo yung salita ng Diyos dyan sa patay na butong yan. Okay? Tandaan po natin. As the word is proclaimed. Okay? Biglang sabihin, dito sa text po natin, at yan ang binasa po natin, bones come together. Imagine, no? It's like scattered. Pero ang nangyari, di come together. Ibig sabihin, yung buo ng buto, kahit nagkawalay-walay po yan, nagkakalat po yan, dahan-dahan na pumunta doon sa buto ng taong yun. O yun, saan yung kamay ng buto na to? Yun, pupunta doon. Kandi, di ba? Ganun makapangyarihan po ang Diyos natin in terms to kaligtasan. Pwede po niyang gawin po yun. Okay? As the word proclaim. Okay? Lalabas po yan. Magkakaroon po yan ng, ng tenderloin. Tenderloin ba? Yung laman, yung tendons na tinatawag, no? Magkakaroon po yan. At of course, makukuberan po yan ng laman ng tao. No? So makikita mo po doon, pag nabuhay po yan, ay magkakaroon talaga ng movement upon those bones na kung saan dry and rotten. Okay? Magkakaroon ng structure, magkakaroon ng forma. Pero merong sinasabi sa verse 8 which is very serious, very sobering. Anong sabi po doon? There was no breath in them. Yeah? Nabuhay, pero walang hininga ang bones pong ito. So, what is the crucial lesson na makikita po natin dito, mga kapatid? Kaya nga, ang salita ng Diyos is very essential. Mahalaga po ito. Tandaan po natin, yung pag-preach does not automatically produce life. Yung pag-preach, hindi naman kagad-agad mabubuhay po yan. Di ba? Napakinggan niya yung salita ng Diyos, napakinggan niya yung gospel, hindi yan automatically produce life. Diba? Parang ganito yan eh. Meron tayong sound doctrine sa loob ng simbahan, pero without spiritual vitality. Hindi parang patay. Ang ganda ng mga tinuturo. Talagang reform yung turo. Pero there is no spiritual vitality. Walang kumikilos. Di ba? Walang nagdadala sa doktrina yung patungo sa mga tao dapat utusan. Walang lumalakad para dalhin ang magandang balita. So, what is the sound doctrine? Okay? Tama ang theology, pero without regeneration. Walang nakikitang regeneration sa nakikinig. Nasa kanila yung tamang pag-aaral sa Diyos, pero walang buhay. Okay? Parang simbahan din po. Kung titignan mo, alive. Alive, no? Kumakanta pa ng alive. Ang kanta ng song leader nila, alive. And yet dead. No? Patay din. Okay? So, parang ano yan eh, nakapunta na ba kayo sa mall, sa supermarket o sa mall, sa tindahan ng damit, di ba? May mga mannequin doon na nakatayo, bihis na bihis. Ang ganda ng bihis, kaya ikaw naman, pag nakita mo ay nainganyo ka na, binili mo na rin. Pero ganun yung mannequin, maganda yung shape, maganda yung structure, yung clothing, yung appearance, lahat po yun ay maganda. Pero ganun pa man, kahit yan ay mamahalin, kahit expensive po yan ang nisuot doon sa mannequin po yun,
Naman ang realistic form ng mannequin po yun, still ang mannequin is lifeless. Parang ganun din. No? Ganun din po ang isang Kristiyano at ganun din po ang simbahan. Okay? Kaya ganito, ang isang pangangaral o isang preaching, no? O isang tawag nito, evangelism without the Spirit, okay, it cannot live, hindi mabubuhay kung wala ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Ang simbahan, maganda ang preaching. It can be a good preaching, buhay na buhay ang praise and worship. Merong malakas na programa ng simbahan para umakay ng mga tao, lahat na sa ministry sa loob ng simbahan ay talagang organized, di ba? And of course, spiritually lifeless pa din. Di ba? Walang kabuhay-buhay na simbahan. Okay? Walang feel. Parang sabi ng ibang nagsisimba, parang wala akong naramdaman. Hindi ka man lang tinayuan ng balahibo. Wala kang naramdaman, hindi ka man lang natakot sa mga preaching. Hindi. Paano? Walang spirito doon sa loob. Di ba? Walang kumikilos. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, only the Spirit can animate. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa buhay, sa loob ng simbahan, sa patay na buto, at sa patay na kaluluwa, at makasalanang kaluluwa. Tignan po natin sa verse 9 and 10. Okay? Sabi po niya dito, prophesy to breath. Ang ibig sabihin po nito, ipangaral mo para sila ay magkaroon ng hininga. And say, come from the four winds on breath and breath on this slain. Okay? Tingnan po natin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya ang kumikilos po dito. Now, tingnan po natin. Ang breath kasi, yung word na breath ay sa Hebrew words is ruwats, no? Tama ba? Ruwa. Kasi may it's. Silent it's. Ruwa. Yun. Yan po yung ibig sabihin ng breath, wind, and spirit. Okay? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano yung binibigkas ng salita ng Diyos, or what the word assembled, the Spirit must animate, magbubuhayin, nagbibigay ng buhay. Kaya kapag ikaw ay nangangaral at walang empowered ng banal na Espiritu, sayang. Kaya nga tayo nananalangin na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at mag-convict sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Without that, there is no salvation. Di ba? Walang kaligtasan. Pero, kapag pumasok ang banal na Espiritu, and when the Spirit comes, breath enters, mabubuhay. Ang kaluluwa pong iyang patay, magkakaroon ng buhay. Okay? Tatayo siya. Hindi ba sabi dito, yung valley, it becomes a great army. Imagine yung kapangyarihan ng Diyos. At ito rin ang tinuturo ni John, ng ating Panginoon, sa John chapter 6, verse 63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. Okay? Ganon din sa John chapter 3. Unless one is born of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya pag hindi ka nabuhay, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang banal na Espiritu, ang siyang kadahilanan. Bakit sinasabi mo ay makakapasok ka sa kaharian? Gagamitin ang salita ng Diyos. Kaya nga, importante yan.
ang salita ng Diyos. Kasi walang gagamitin ang banal na espiritu kung wala pangaral na binibigay po natin sa mga makasalanan na katulad po natin. Kaya kapag ganyan, magkakaroon ng panibagong kapanganakan. Okay? Hindi nagbago, nagkaroon ng improvement, moral improvement. Hindi. Right? Kundi nagkaroon yan ng spiritual resurrection. Muli po siyang nabuhay mula sa pagkapatay ng spiritual. Okay? Yung tulong ng banal na espiritu ay hindi niya ina-assist yung tao, kundi binibigyan. He creates. Kaya ganun din ang illustration po ng ating Panginoon, di ba? Ang illustration po ng Panginoon sa John chapter 3 is, ganun din po yun nandito. The wind blows where it wishes, so it is with everyone born of the Spirit. Di ba? Hindi nga natin nakikita yung hangin. Pero alam po natin na yan ay gumikilos. It blows yung puno, di ba? Talagang kumikilos po yun. Okay? Gumagalaw yung mga sanga, yung mga trees. Okay? At nalalaglag yung mga dahon. So, nakikita po natin that there is a power, something power na meron po tayo doon. Now, tandaan po natin mga kapatid, sinabi po ng verse 14 ay makikita po natin yung purpose. Okay? Kung ano yung purpose ng Diyos for His glory. Kung bakit niya ginawa po ito, bakit niya ni-restore ang mga butong ito for His glory. Yan po yung kadahilanan. Okay? Kasi dito, ang pinapatungkulan po niya dito, the whole house of Israel. Sila yung mga bones. Sila yung mga buto. Kaya God interprets the vision. In-interpret niya sa mga taong pong ito. Gusto niya lang ipakita sa iyo bilang isang makasalanan that you are hopeless. Wala kang pag-asa. Iyon ang nais niyang iparating doon sa mga taong ito. They are hopeless. Cut off. No? Putol ang ugnayan mo sa Diyos dahil sa kasalanan na meron ka. And of course, you are forgotten because you are the enemy of God. Enmity of God. Right? Kaya yun yung gusto niyang ipakita. Pero may pangako ang Diyos. At sinabi niya kay Ezekiel, sabi po niya, I will put my spirit within you and you shall live. Okay? Para makita mo na ako ang Diyos na nagbibigay buhay sa patay mong kaluluwa dahil sa kasalanan. Okay? Ang ultimate goal kasi dito hindi yung tinatawag na emotional experience sometimes kasi ang masyadong OA naman ang Kristiyano sa emotional. Kaya pagdating ng at the end, wala na, bagsak yung Kristiyano kasi nag-umpisa sa emotional, no? Di ba, maraming mga Kristiyano ganyan. Hindi na nagpatuloy because of emotional experience. Marami po yan. Nagbabagsakan pa nga Di ba? Ang ginagawa ng Panginoon, binabangon nga sila naman, babagsak. Baliktad. Di ba? Baliktad. Kaya, tandaan po natin mga kapatid, ang revival is not a noise. Regeneration is not a spectacle. Salvation is not a human achievement. Di ba? Hindi ito gawa ng tao. Ang Diyos ay gagawa alang-alang sa kanyang pangalan. Di ba? Nung mamatay nga si Lazarus, may ginawa bang mga tao? So, lahat ginawa na nila Di ba? Na-expect nga nila na bago mamatay, nandun ang Panginoon para at least may pag-pray. Malihans para lang mabuhay si Lazarus, pero hindi niya ginawa po yun. Okay? So the purpose na ang kapurihan ay sa kanya mapunta. Why? Bakit
hindi nag-arrive, hindi dumating ang ating Panginoon. Humintay pa ng 4 na araw bago siya pumunta doon, no? Hinintay pa niya na marutin pa yung katawan. Kasi pag after 4 days, yung paniniwala nila, wala na pag-asa yun. Kaya ginawa ng ating Panginoon po yun. Okay? So, bakit niya ginawa po yun? Okay? Baka sakit sa isipin nila, coincidence lang yun eh. Okay? At isipin nila na there is a human intervention. Kapag gano'n kasi, pag napaagang Panginoon, sasabihin nila human intervention. Kasi yung paniwala kasi nila, hindi pa yun patay. Okay? Hindi pa yun patay eh. Pwede pang bumangon, pero inintay ng Panginoon ng 4 days na mamatay. Diba? Pero hindi ginawa ng Lord po yun. Kasi ayaw niya na mapunta ang glory sa mga tao. Gusto ng Diyos na sa Kanya. He wants alone to receive the glory, wag sa tao. Kaya ganun na ginawa ng Panginoon. Okay? Kaya ang Panginoon ay He command life. Diba? Ikaw ay mabubuhay. Sa salita ng ating Panginoon, sa mensahe ng Ebanghelyo, ikaw ay mabubuhay. Kaya nga sabi niya, Lazarus, come forth. Siya nagbigay buhay sa kanya. Yung kaya susundin kaya ng patay na tao. Pero kay Lazaro, namatay siya. Pero he obeyed. Okay? Kaya pinabayaan ng Diyos na yung mga buto pong yun ay dumating sa pagkatuyo. Para mabuhay man yun, makikita ng mga tao na it was the Lord. It was the Lord to save me. Ang Panginoon ang nagligtas sa akin. Yeah. Sa kababa kong kalalagayan bilang isang makasalanan. Ang Diyos, ang siyang gumawa ng paraan sa pamamagitan ni Kristo para magkaroon ako ng kaligtasan. So, kaya tandaan po natin mga kapatid, there is no impossible, no? Yun nga, dry rotten na po yun. Yung pa kayang kaluluwa na nakakapakinig ng word ng Panginoon, ng kaligtasan. How much more na pwedeng iligtas ng ating Panginoon. Kung wala ka pa kay Kristo, yun ang dapat mong gawin, no? Come to repentance and have faith. Mga kapatid, balikan po natin ang mga tanong. Can these bones live? Pwede bang mabuhay ang mga butong ito not by human effort, not by religious activity, not by emotional manipulation? Diba? Ganyan ngayon ang uso. Merong manipulation na nangyayari. Okay? Nagsusumikap ang tao para gawing Kristiyano, ang isang hindi pa mananampalataya. Minsan, yun nga, nagkakaroon ng emotional manipulation. Yun ang paraan ng kaligtasan. Pero kapag ang salita ng Diyos, but when the word is preached and the Spirit breathes, okay? Tatayo ang namatay po yan. Mabubuhay ang patay po yan. At mag-glorify ang Diyos. Kaya kung hindi ka pa naku-convert o hindi ka pa nagiging Kristiyano, if you are unconverted today, pakinggan mo ang maigi pong ito. Hindi mo matutulungan ang iyong sarili by yourself. Hindi mo matutulungan. Kailangan mong ipanganak mo. You need resurrection. Kailangan mong mabuhay muli mula sa kamatayan dahil sa kasalanan. You need resurrection. Okay? Tayo naman, bilang mga mananampalataya, if we want revival,
Kailangan natin magkaroon ng revival. Tandaan po natin, mga kapatid, we have to preach the word faithfully. Yun lang yung kadahilan na. Yun yung means. Ipangaral mo. Masaktan ka man o masaktan siya. Na sabihin mo, isa kang makasalanan. Mamamatay ka sa kasalanan mo. Okay? Pupulutin ka sa impyerno. Napapahamak ka. Okay? We have to preach the word. Right? At of course, magdidepende po tayo sa kilos ng banal na espiritu. Dahil alam po natin, ang Diyos ang nagliligtas because when God breathes, dry bone lives. Imagine. Mabubuhay ang patay po. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Ezekiel, I will put my spirit within you and you shall live. Mabubuhay ka mula sa kamatayan. Para sa ating aplikasyon, mga kapatid, do not minimize the problem of sin. Mabigat po ito. Hindi ito maliit na bagay. Ito yung naging dahilan kaya namatay si Kristo. Ito yung dahilan kaya si Adan at Eva ay pinalaya sa kanilang kinalalagyan. Ito ang dahilan kung bakit malayo ka sa Diyos, na cut off ang iyong daan patungo sa Diyos. Kaya napakabigat po ito. That's why we do not minimize the problem of sin. Kaya nung tinawag ng Diyos ang makasalanan ay patay, huwag mong sabihin, kaya ka nagkasala dahil mahina ka, no. Tao lang ako, no. Na pwedeng magkasala. Di ba? Huwag mong liliitin ang kasalanan sapagkat yan ang dahilan kung bakit sa impyerno pupunta ang mga makasalanan. Napakalaki ang bunga po yan. Kasi nabubuhay tayo ngayon kung saan ang kasalanan ay pinapalambot. No? Parang wala na epekto sa mga Kristiyano. Total, maliit lang naman yan. Alam ko naman na ang Lord, love. Pagbiyaya, di ba? Ganun. Kaya pinapalambot ang kasalanan. Kaya nasisilo siya. Okay? Nahuhulog siya dahil ganun ang turing niya sa kasalanan. Minamaliit. Di ba? Imbis na, hindi. Ano lang yan? Broken-hearted lang yun. Hindi. Sabihin, guilty ka sa ginawa mo. You are guilty. Di ba? Sabihin mo yung totoo, yung talagang mangyayari sa kanya. Kung gaano kabigat ang isang kasalanan. Kapag sabihin niya, hindi, nag-struggle ako. Hindi. You are dead. Patay ka. Hindi mo kailangan ang tulong. Hindi kailangan mo ng resurrection kung sakaling hindi ka pa mananampalataya. Kasi dito sa bones na nakita ni Ezekiel, nagkalat hindi na nila na-arrange yung sarili nila Mga tamad siguro itong mga taong to kaya hindi nila nasalansan yung kanilang mga buto, kaya hindi rin nasalansan sila matay. Diba? So, ibig sabihin, walang buhay talaga ang mga butong ito. They cannot fix themselves, di ba? Hindi nila naayos ang kanilang, kahit man lang sana sumandal para at least maganda kuha ng picture. Nakasandal Hindi, kundi nakakalat na nakabali-balintong. So, it means, they cannot fix themselves. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Para magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. That we can do nothing. Wala tayong magagawa. Para tanggalin ang iyong kayabangan pagdating sa kaligtasan. Kasi mayayabang tao, hindi. Kaya naligtas dahil sa hindi namin nagyayabang pa. Okay?
Kasi kung titignan po natin yung ganong sitwasyon, it removes our pride in salvation. It will humble us. Sinisira niya ang iyong pagiging sarili, self-righteous. Binabasag niya ang pagiging self-righteous mo. Okay? Anong makikita mo din? Makikita mo yung amazing grace ng Diyos. Babalik ulit sa iyo ang amazing ng grace ng Panginoon. Di ba? Di nga nila ma-explain kung anong klaseng amazing ng grace ng Diyos. Basta amazing na lang. No? Ganon pagkakaintindi kapag ang biyaya ng Diyos ay naranasan mo, this amazing, amazing grace. Okay, mga kapatid, maging tapat sa salita ng Diyos at magdepende sa banal na Espiritu. Kasi sinabi, ang Diyos naman, hindi niya naman tinanong kay Ezekiel eh. No? Hindi niya naman sinabi na palitan mo yung mga buto. Gawin mo ng mga iba. Di ba? Wala namang sinabi ng Diyos eh na itago mo, palitan mo. Hindi. Ano sinabi ng Diyos? Preach. Diba? Preach. Mag-preach ka sa mga patay. Dahil ang pag-asa nila ay salita ng Diyos para sila mabuhay. Ngayon kung walang mag-preach, walang buhay na magaganap. See, di ba? Ang panawagan sa iyo, sa atin bilang mga mananampalataya is to preach, not to entertain. Sometimes entertain na nangyayari. No, i-entertainin mo yung patay. Right? Imamanipulate natin yung kanilang mga emosyon. Imamanipulate po natin. At babaguhin po natin yung pamamaraan ng scripture, yung technique ng scripture. Sometimes ganun, binabago, di ba? Yun yung pong ginagawa. Okay? Our calling to speak God's word clearly, kailangan maliwanag, kailangan malaman niya na siya ay makasalanan. Kapag hindi siya nagsisi, mapapahamak siya. Pero kapag siya ay nag-repent at mananampalataya, right? Yun yung pangako ng Diyos sa mga taong gustong manampalataya. Mga kapatid, never despair of what God can revive. Na ibig lang sabihin, huwag kang ma-despair kapag sa talino mo, sa lakas mo, sa taong yan, sa pag-preach mo. Sometimes kasi nade-despair po tayo. Okay? Kaya nalulungkot. Kaya nade-despair, no? Ang isang Kristiyano, isang ebanghelista. Pero hindi niya alam that God can do, no? Can revive. Okay? Kahit yan ay talamak na makasalanan, okay? Malalim na ang katigasan ng kanyang puso because of rebellion, mahaba ng panahon na siya ay naghimagsik sa Diyos. Di ba? Tumalikod na sa Diyos dahil mas magaling siya sa Diyos. Okay? Itinama ka na nga sa Diyos, ay lumahis ka pa sa panuntunan ng Diyos dahil akala mo mas magaling ka pa sa Diyos. Right? Pero anong sabi ng Panginoon? I will put my spirit within you and you shall live. Okay? Para sa mga wala pa kay Kristo, come to Christ for resurrection. To those unbelievers, hindi pa mananampalataya, lumapit ka kay Kristo para magkaroon ka ng buhay, panibagong buhay. Kasi yung dry bones na nakita po natin, nabasa po natin, they did not make themselves alive. Hindi nabuhay ang kanilang mga sarili. Hindi nila nalinis ang kanilang mga sarili. Hindi na nila naayos ang kanilang sarili. Hindi na nila naayos, hindi na nila napunasan ang kanilang sarili. Kaya nangako na gagawin pa ng mabuti. Okay? Anong ginawa? They simply receive life when God breathed. Kapag nagsalita ng Diyos
sa pamamagitan ng mga tao niya, sa kanyang mga preacher, sa kanyang mga evangelist. Mga kapatid o kaibigan, puriyo para magkaroon ka ng resurrection. At magkaroon ka ng buhay. Panibagong buhay. Receive. Simply receive. The life when God breathed. Kasi ang kaligtasan, tandaan mo, it is not a self-reform. It is a resurrection in Christ. That's why I urge you, I challenge you to come to Him in repentance and faith. Yun lang ang pag-asa mo. Manalangin ko tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kapahayagan muli ng iyong salita na wala pong imposible sa inyo, Diyos. Nais mong buhayin, lalo na po ang isang kaluluwa na nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, umaamin sa iyo na siya ay makasalanan at kailangan niyang magsisi at manampalataya sa mga bagay na ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na sana sa pagkakataon po nito, na sino man na nakinig nito, na wala pa kay Kristo, alam po namin, Lord, na hindi po masasayang ang iyong salita. Alam po namin na magkakaroon po ito ng bunga, magkakaroon po ito ng buhay, magkakaroon po ito ng pananampalataya. Kaya sa amin, O Diyos, pinauubayan namin po sa inyo ang mga bagay po nito, sapagkat kayo po ang nagliligtas. Okay, Lord, maraming salamat po sa aming isa pong mga mananampalataya din. Na huwag po namin underestimate ang kasalanan. Ang kasalanan. Wala na pong hilutan pa naman. Turing namin po ito na isang malaking hadlang sa iyo kapag ginawa po namin po ito. Isang kalapastanganan na sa iyo kapag ito ay ginawa po namin. Kaya tanging dalangin po namin, Diyos, ay maging masipag po kami sa aming gawaing Kristiyano. Lalo na po yung mga kasangkapan ng iyong biyaya siyang iniligay at ibinigay mo sa bawat mananampalataya. Na maggamit namin po ito. Lord, maraming salamat at pinupuri ka at hindi namin. Kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.